Good morning guys, once again, this is Architect Micah. Today, samahan nyo ako na tignan natin kung ano yung mga latest na nangyayari dito sa ating ground floor ng multi-purpose building. But bago yon, quick backtrack muna tayo. Sa mga nakaraang video, ang ginawa natin, diniscuss natin yung laman ng ground floor, kung ano-ano yung mga function at space na nandito sa ground floor, and also yung sa second floor naman kung ano-ano yung mga space na nakalagay doon, and also in-explain din natin at tinakita yung sa third floor at sa may roof deck. Also, nag-discuss din tayo about sa mga basic finishes na naka-install yung last video natin. And today, samahan nyo ako na tingnan yung mga latest at updates na kinabit dito sa ground floor. Tara, samahan nyo ako. So, ngayon, kung mapapansin po ninyo, yung ating kitchen ay nakakabit na yung ating mga tiles. Okay? So, sa tiles po natin, ang sukat ng tiles na ikinabit natin for kitchen is 30 by 60 cm. Okay? So, kung mapapansin po ninyo, ito po yung sample ng tiles natin. Okay. And as you can see, makikita naman dyan sa video na ang texture niya ay medyo rough. So, medyo rough texture niya. And ang types ng tiles na ginamit dito ay porcelain tiles. Okay? So, porcelain tiles. So, may isang klase po kasi ng tiles na ceramic, which is mas magaan siya. And yung ilalim niya, kung mapapansin nyo po kasi dito sa porcelain tiles, ang ilalim ng porcelain tiles ay medyo lighter siya. Compare kapag ka ceramic is it's either brown or reddish yung pagkakulay niya. Okay, sa tiles natin, meron tayong iba't ibang sukat or dimension. So, kung makikita nyo dito, ang ginamit nating dimension dito ay 30 by 60 cm. Pero, meron din tayong 60 by 60 cm, meron din tayong 30 by 30 cm, at also meron din tayong mga available na mas malalaki pa, kagaya ng 60 by 120 and 75 by 150. Pero, mostly ng ganung mga kalalaking tiles ay ginagamit na sa mga for example sa kitchen counter at sa mga pang siding, pang walls. So doon na siya ginagamit. Pero dito po mapapansin natin 30 by 60 yung ginamit nating tiles na yan. So and yung pattern niya ay naka center to center relation pagdating naman sa pattern ng tiles dito. Okay, so proceed naman tayo sa ating kitchen counter. So as you can see meron na tayong buhos dito para sa slab ng kitchen natin. As you can see, dito nakalocate yung ating kitchen sink. Ayan, so kitchen sink, then dito yung provision natin para sa stove, so sa 2 burner na stove, so yun kasi yung provision na ilalagay natin. So dito naman kung makikita nyo, open space siya. Dito naman ilalagay yung ating refrigerator or storage para sa kitchen area. And also meron tayong abang for outlet. Ayan, so magpapa-additional din tayo ng outlet dito sa may portion sa may bandang baba para sa refrigerator, and also meron din tayong outlet dito. Ayan. Okay, so sa finish ng kitchen counter natin, ito ay 75 by 150 porcelain tiles. So later on makikita nyo yung design kapag in-install na yung ating kitchen counter tiles dito sa ating kitchen. And also yung ating mga storage, for example sa base cabinet. Ayan, and sa wall natin, gagamit tayo dyan ng modular cabinet, customized modular cabinet. Okay. And also, as you can see, sa ceiling natin, finish ng ceiling natin ay industrial finish na matte black. And mapansin nyo, may dalawa tayong abang ng ilaw. And meron din tayong abang na switch. Itong switch na to para to dito sa may service area, dito sa may labas. Then yung switch dito, para sa ilaw na to ay nandito, nakalocate. Ayan. Para pagpasok,
no, nakalocate agad dito yung switch, so mas madali siyang buksan. Mas convenient siya buksan. Yan. Then, yung location, ayan. So, meron tayong malaking window dito, no? So, itong location ng window na to, para mas mahangin. So, syempre, kasi dito nanggagaling yung hangin sa south orientation ng building, no? Kaya para at least dito, no, kapag functional na to, ginagamit na siya, hindi siya sobrang init. So at least nakakapasok pa rin yung natural ventilation, no, sa area na to. Okay, para naman po sa ating CR or sa ating toilet and bath, no? Kung mapapansin po ninyo, yung naka-install na tiles dito ay 30 by 30 cm. Yeah. So, this is also a porcelain tiles. Ayan. So, kung mapapansin po ninyo, medyo rough ang finish ng tiles dito, no? So since kasi para kapag nababasa siya, hindi madulas, or para na rin syempre sa safety ng users, no, every time na ginagamit itong CR dito sa baba. And also mapapansin nyo din, no, ito yung itsura ng ating floor drain. Ayan, so sa floor drain naman natin, as you can see, ito ay matte black na color. And ito naman ay 304, meaning to say hindi naman siya kinakalawang and hindi naman siya yung nababakbak agad. Okay, so ngayon naman, no, kung makikita po natin, no, sa progress natin, nakabit na yung ating mga outlets, switch at saka yung mga basic na ilaw po natin. No, sa outlet, as you can see, no, gumamit tayo dito ng tugang, no, para sa outlet, and yung case na ginamit natin sa kanya is dark gray finish. Ayan. So mapapansin nyo, meron tayong sample dito, dark gray finish ng para sa outlet natin. So same din sa ating mga switch. No, later on mamaya makikita natin yung switch niya. Same din ng material, same din ng color, at same din siya ng texture. And para naman sa ating mga ilaw, no, papansin po natin, so sa ilaw natin ay matte black din yung pinaka case niya. Ayan. So hindi pa tapos yan, yung first coat pa lang din ng paint natin, no, sa ceiling, no. Yan naman ay matte black din, no, para at least, since kasi ito ay industrial finish, industrial concept, no, kaya mapapansin niyo more on black color, gray finish, tsaka light gray finish para sa flooring. And also, as you can see, no, sa taas natin ng walls, no, meron tayong provision na outlet para sa air condition, no. So split type aircon, no, meron tayong isa, dalawa, then sa the other side ay dalawa din. So apat na provision para sa split type aircon. So as you can see, no, ito yung pina-approve natin na design ng tiles, no. So kasi merong matte finish, merong glossy or yung makintab siya na finish ng tiles. So ito kasi ay hindi siya madulas. Ayan, kapag ito kasi pwede siyang pang outdoor, pwedeng pang indoor, so pang mga high traffic areas siya. So para kahit nababasa, hindi siya madulas at safe pa rin siya, no, especially kapag sa mga bata, no, at kapag may mga activities na ginaganap. So kaya ito yung na-approve na tiles natin para dito sa main hall or dito sa ground floor. Okay, so para naman sa ating stairs, no, sa stairs natin, may iba't ibang klase tayo ng stairs. Merong straight, kagaya nito, merong L-shape, merong U-shape, merong pa-curve, merong spiral, no. So yun yung mga basic type ng stairs, no. Pero dito sa atin, ginamit natin yung straight lang na shape ng stairs, no. So unang-una, since we consider na less yung makakain niyang space, no, gumamit tayo ng straight lang, no, na design para less yung space na makakain ng stairs natin. And also kung mapapansin niyo, dito natin sa labas nilagay yung hagdan natin, no. So since kasi para accessible siya, no, so at para hindi na maapektuhan yung loob, so since kasi yun ay training areas, para hindi siya distracted, at the same time para hindi siya mag-consume ng malaking space sa may interior natin sa ground floor, no. Kaya we decided na dito sa labas nilagay itong stairs natin, no. So yun din yung isa sa dapat kino-consider natin, no, every time na maglalagay tayo or maglo-locate tayo ng hagdan, no. I-consider natin yung shape niya
at the same time yung specific location na paglalagyan ng stairs natin. And also, para sa stairs natin, no, yung pinakamahalaga dito, yung dimension ng riser at saka ng kanyang thread. Ayan, no. So, ito kasi yung mahalaga, no, especially yung riser natin. No, sa riser natin, at least, no, hindi tayo tataas ng 20 cm or 200 mm, no. So para at least hindi siya nakakangalay, no, hindi siya masakit, no, sa binte every time na umakyat tayo ng stairs. Also sa may thread naman natin, no, dapat at least 300 mm or 30 cm siya para nakakalapat yung pinaka paa natin, no, sa may thread ng hagdan. Ayan. So, yun yung mga dapat kino-consider natin pagdating sa pagpapagawa natin ng stairs. Okay, para naman sa number of steps natin, no, para makuha natin yung tamang number of steps nang hindi masakit sa binte, no, yung riser. So, since kasi doon siya dumidepende, no, kukunin lang natin yung actual height, no, ng ground floor at then yung hanggang doon sa may second floor finish niya. Okay, so kukunin lang natin yon, no, para ma-determine natin yung number of steps. So example, dito sa ating actual stairs, no, ang height ng riser natin ay 190 mm or 90 cm. So yung 190 cm na yon, dinivide lang natin siya doon sa total height ng ating stairs or total height ng flooring, floor to floor, ground floor to second floor, para makuha natin yung 20 steps or 20 na number of steps, no, para dito sa ating stairs. Okay, no, so natapos na natin, no, ipakita yung update at ongoing installation, no, sa ating ground floor, no. So sa ngayon, no, i-update namin kayo once na natapos na, no, yung pag-install ng tiles para mapakita natin, no, yung pinaka-itsura niya, no. So as of now, we have approximately 80%, no, progress, no, sa ating building, no. So and hopefully, no, this coming July, no, fully makabit na natin yung mga fixtures, no, and also yung sa kitchen and yung other accessories, no, na remaining sa ground floor, second floor, and sa third floor. Okay, so yun lang po, no, and salamat sa panonood ninyo, and we hope now na meron kayong natutunan na kahit paano, and at the same time, wag niyo pong kalimutan, no, i-like and subscribe, no, yung page, no, ni Mark Jude Manguiop, and also ng Steward Design, and also lastly yung sa Passion City Church page, no, sa Facebook, no. So pwede niyo pong i-check doon, no, para makita niyo rin yung gawain na meron, no, yung church po ng Passion City Church. So yun lang po, once again, no, ako nga pala si Architect Micah, and God bless sa bawat isa.